So eto na nga po mga idol, mga bossing, pag-usapan na muna natin yung mga dahilan kung bakit natalo ang ating national team Gilas Pilipinas. Nadaya nga ba ang Gilas Pilipinas natin dito sa Chinese Taipei? Mahina ang rotasyon or talagang kulang lamang tayo sa legit na big man o sentro? Well, bago natin yung pag-usapan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, unang laban sana to ng Gilas Pilipinas dito ho sa third and final window ng FIBA Asia Qualifiers 2025. At pong nakalaban natin Chinese Taipei, since 2013 hindi ito nananalo sa Gilas Pilipinas. Pero ang nangyayari ngayon, 2025, talo ang ating national team sa score na 84-91. 7 points pa ang lamang ng Chinese Taipei. Kayang-kaya naman sanang isilat o habulin, ipanalo ng Gilas Pilipinas, pero kinulang po tayo sa malakas na offense at defense pagdating po sa mga huling quarter. So tignan muna natin mga kaibigan yung naging starting 5 lineup nga po ni Coach Tim Con, dahil dyan tayo magdedepende. Nasa starting 5 naman etong si Justin Brownlee, Dwight Ramos, AJ Edo, Junmar Fajardo at si Chris Newsam. Marami tayong napansin mga kaibigan na itong mga nakuha nga pong lineup ni Coach Tim ko na hindi ganun kalakasan. Dapat yung mga available na player mga kaibigan, si PBA, yung sa Billy, kung sino man, sa UAAP, ginamit niya. Si Kevin Kembao nga, dapat po may nabigyan ng mas mahabang oras mga kaibigan. Dahil alam naman natin, may napapatunayan niya, si Kevin Kembao sa mga intense and crucial game. Eto pa mga kaibigan ang isang nakita nating dahilan dito, Number 1 talaga, walang Kai Sotto. Aminin natin na kulang tayo sa big man. Hindi man matatangkad ang mga Pilipino player natin mga kaibigan. Meron naman tayong pinagmamalaki na si Kai Sotto. Ang nangyari, nagkaroon ng injury, ACL yan, so hindi nga siya nakapaglaro. Binigyan naman ng imbitasyon ng Gilas Pilipinas etong si QMB, which is pamalit nga po sana kay Kai Sotto mga kaibigan. Pero ang nangyari, naaprubahan naman ayon sa mga update, pero ngayon pa ba kung kailan natalo na ang Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei? At kung sakali nga po talagang makapaglaro, walang chemistry, walang practice sa Gilas Pilipinas, hindi rin gagamitin si QMB mga kaibigan. So anong nangyari dito, useless din po, Alam nyo mga kaibigan, matagal na tong pinaghandaan ng Gilas Pilipinas. Yung mga plano ni Coach Tim Con minsan pumapalya din, Kaya nga marami nagsasabi, dapat bang ibalik si Coach Chot Reyes dito sa Gilas? Well, wag naman sana mga kaibigan, dahil itong si Coach Tim Con, alam naman natin, ginagawa niya yung best niya, sa mga sistema. Nakita naman natin, triangle offense, yung twin tower, nagagamit yan ni Coach Tim Con. Pero aminado tayo na talagang mahina ang lineup natin ngayon. Yung mga player natin hindi po nagbabago at sila din ang lumalaban mga kaibigan. At kung wala si Justin Brownlee, aminin natin mas malaki ang tambak ng Gilas Pilipinas. Dahil tignan nyo mabuti, ang nangyayari talaga mga kaibigan, ang puntos talaga na pinakamataas na naiambag, si Justin Brownlee merong 39 points, merong 6 rebounds at 8 assists. Samantalang si AJ Edo 12 points, 8 rebounds, Calvin Nobtana 10 points, 5 rebounds, at si Scotty naman merong 8 points at 6 assists. Marami ding nagsasabi mga kaibigan ko na totoong nadaya nga po ang Gilas Pilipinas nitong Chinese Taipei. Nakapokus kasi tang Gilas Pilipinas sa kakulangan sa big man, Kaya parang yung sinasabi natin dirty tactics, hindi po napapansin. May mga scene po tayo napansin na napafoul, hindi tinatawagan ng referee. Eto nga pong Chinese Taipei. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, hindi na ito tune-up game. Yung nangyaring tune-up game nga po sa second Doha International Cup, which is talo ang Gilas sa bansang Lebanon at sa Egypt. Nangyari, akala natin kaya-kayanin natin itong Chinese Taipei. Ibang-iba ho ngayon ang sistema ng Gilas Pilipinas. Parang pahina ng pahina. Kasi bakit ko nasabi, ang Chinese Taipei mga kaibigan, kung mapapansin nyo, hindi sila ganun kalakas. Yung galawan ng mga player nila, kahit yung pag-dribble, hindi naman ganun ka-perfect, hindi naman ganun kagaling, May mga tira sa malayo ang Chinese Taipei, sumasablay din. Ibig sabihin, ang problema, nasa lineup na ng Gilas Pilipinas. Hindi rin natin masasabi mga kaibigan na mananalo tayo sa mga susunod na game, lalo na sa New Zealand. Dahil kung titignan ho ninyo mga kaibigan, malakas na kupunan ang New Zealand kung ikukumpara natin, aminin natin dito sa Chinese Taipei.
tapos tinalo lamang tayo nitong Hong Chinese Taipei. Well, sa resulta ng FIBA Asia Cup mga kaibigan, ngayong itong February 20 lamang, etong Hong Kong China ay talo sa New Zealand mga kaibigan, which is ang final score 51-92, no? Samantalang Chinese Taipei 91-84 naman ng Pilipinas. Babawi ba tayo mga kaibigan? Okay na, kailangan muna na magkaroon ng maayos sistema ang Gilas Pilipinas para sa mga susunod na torneo ay manalo tayo mga kaibigan. So kulang man tayo sa big man, mahina man ang mga player natin ngayon, pero mag-a-adjust, hindi magpapatalo basta-basta ang ating national team. So para ito muna ang update ko sa inyo. Mamaya update ko kayo muli, and please huwag kakalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.